Karina, aniya, habang nakatingin sa kanyang asawa na inaalalayan ito, lalapitan niya ito para siya na umalali kay Caleb, ngunit inawat siya ng babae. Ako na, kabisado ko na to kapag nalalasing, sabi nito sa kanya. Bakit hindi si Mang Roy ang naghatid sa kanya? Naabala ka patuloy. Pinauwi ko na si Mang Roy. Total, sanay naman ako sa ganito kapag nalalasing to eh. Nakangiting sabi nito sa kanya. Binuksan niya ang kwarto ni Caleb. Ipinasok ito doon ng dalaga. Tinulungan pa niya itong ihiga sa kama. Nagulat pa siya nang tanggalin ni Karina ang suot ng mga sapatos ni Caleb. Hindi ba dapat? Hinayaan na siya nito ang gumawa nun. Bilang siya naman ang asawa ng lalaki. Pero naisip niyang wala naman sigurong mali siya dito. Nagmamagandang loob lang ito. Bakit kailangan pa niyang pag-isipan ng masama? Napabuga na lamang siya ng hininga, saka kumuha ng basang towel. Akmang pupunasan niya ang mukha ni Caleb, ngunit nagmulat ito ng mga mata nang makita siya. Tinabig nito ang kamay niya. Get out of my room! Yamot na sabi nito sa kanya. Napapahiyang napatingin siya kay Karina. Ganyan talaga yan kapag nalalasing. Nababalik lahat ng mga masasakit na pinagdaanan niya nung bata pa siya, kaya bigla na lang may kinaiinisan. Sige na, ako nang bahala dito. Magpahinga ka na. Don't worry, kabisado ko na ang bahay na to. Doon na lang din ako sa isang guest room matutulog. Nangunot ang noo niya. Bakit alam nito na sa ibang kwarto siya natutulog? Pati ba yun na ikwento ni Caleb dito? Ang dami pa sana niyang gustong itanong kay Karina, ngunit alam niyang hindi ito ang tamang oras para mag-usisa ng kung ano-ano, kung kaya't napilitan na lamang siyang lumabas ng kwarto. Nang makalabas ng kwarto, ay para siyang napatanga saglit. Nakakatawang siya itong asawa and yet, ibang babae ang nag-aasikaso ngayon sa kanyang mister at hinahayaan lamang niyang mangyari iyon. Kaninang itinaboy siya ni Caleb. Para siyang nanliit sa harapan ni Karina. Sa halip na pumasok sa kanyang kwarto, dumiretso siya sa kusina, gumawa ng mainit na tsaa. Kalahating oras yata siyang nakatingin lang sa tsaa, habang pinapanood ang usok na nagmumula doon. Nang maramdaman niyang nilapitan siya ni Karina, humila ito ng isang bangko at naupo sa kalapit niya. Gusto mo ba ng tea? Tanong niya rito. Hindi na, baka hindi ako makatulog eh. Malumanay na sabi nito sa kanya. Saka tinignan siya ng matiim. Kaya mo pa ba? Parang naaawang tanong nito sa kanya. Nagtatanong ang kanyang mga mata nang salubungin ang tingin nito. I'm sorry. Wala naman kasing inililihim sa akin si Caleb, kaya hindi ko alam kung paano mo natitiis to. May pait sa mga labing napangiti siya. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang mga mata. Sa isip niya, mukha siguro siyang tanga sa paningin ng mga ito. Mahal ko eh. Hindi naman ganun kadaling mag-give up, lalo na't alam kong kasal ako sa kanya. Saka, di ko alam kung paano tatanggapin ni na daddy kapag tuluyan ang pumatak ang kanyang mga luha. Ginagap ni Karina ang mga kamay niya. Nandito lang ako para sa'yo. Halos paanas lamang nasabi nito. Hindi ko alam kung paano mo kinakaya. Hindi ko rin alam kung katapangan o katangahan ba yung ginagawa mo. Wala ako sa posisyon mo para husgahan ka eh. Pero isa lang ang sinisigurado ko sa'yo. Masasaktan at masasaktan ka lang kay Caleb. Dahil inamin niya sa akin na hanggang ngayon, ako pa rin ang mahal niya. I know, nakikita ko naman sa mga kilos niya. Malungkot na sabi niya. Mabilis niyang pinahid ang kanyang mga luha. Ikaw ba? Mahal mo pa rin ba si Caleb? Matagal ito bago nakasagot. Hindi na, nakamove on na ako, Amira. Kaibigan na lang talaga ang turing ko sa kanya. Kaya wala kang dapat na ipag-alala sa akin. Saka hindi ko gawaing mang-ahas, no? Wala ka namang aahasin eh, dahil hindi naman pala siya naging akin kahit kailan. Halos paanas lang nasabi niya rito. Tinignan lang siya nito, saka pinis sila mga kamay niya. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. But please, don't take it against me ha. Kaibigan mo ako, pwede mo kong pagkatiwalaan. Napahikbi siya. Salamat. Matulog na tayo, sabi ni Karina na tumayo na. Bukas na lang natin ituloy ang pag-uusap natin. Very friendly pa ito sa pagsasalita. Tumango siya.
Hindi niya napansin ang nangingislap na mga mata ni Karina habang nakatingin sa kanya na para bang nag-e-enjoy itong makita siyang nahihirapan. Nagulat si Amira nang madatnan si Karina na nagluluto ng breakfast kinabukasan. Napansin rin niyang nakasuot ito ng red pajama. Mukhang pambabae ang pantulog Wala naman siyang nakitang damit na dala nito kagabi, kaya pinagtatakha niya kung saan ito iyon nakuha. Good morning! Pinakaalaman ko na yung kusina mo Nag-request kasi si Caleb na ipagluto ko siya ng breakfast. Favorite kasi niya kapag ginagawan ko siya ng toasted bread with... Natigilan nito na mapansing nakatingin siya sa suot nito. Oh, may mga naiwan pa akong damit dito noon. Hindi naman nagbago ang sukat ng katawan ko kaya kasya pa rin. Nakita ko lang sa closet ni Caleb. Mabuti hindi pa niya tinapon. Hindi siya umimik. Tumango lamang siya. Ngunit naisip niya, nang pumasok siya sa kwarto kagabi, bumalik ito sa kwarto ni Caleb para maghanap ng maiisuot nito. Ano pang mangyayari pagkatapos nun? Nahihiya naman siyang mag-usisa. Lalo ba't mukha namang walang mali siya para dito ang ginawa. Pero sa kanya meron. Siyempre siya ang asawa at hindi man lang niya magamit ang sarili niyang asawa. Samantalang heto si Karina, parang wala lang na pinakikialaman ng cabinet ni Caleb. At dito pa talaga nag-request si Caleb ng breakfast Alam niyang alam nito kung bakit siya pinakasalan ng lalaki. Hindi nga ba't sinabi nito sa kanya na wala naman daw inililihim si Caleb dito? But for God's sake, bakit kailangan pang ipangalandakan ni Caleb sa ibang tao ang motibo nito sa pagpapakasal sa kanya? Inilapag nito sa mesa ang nilutong sunny side up eggs at bacon, saka sumandok ng fried rice. Palihim siyang napaismit dahil wala namang espesyal sa breakfast na ginawa nito. Halika, upo ka na. Tatawagin ko lang si Caleb. Nakangiti pang sabi nito sa kanya. Napipikon siya kahit na hindi naman ito sinasadyang asarin siya. Talaga bang manhid ang babaeng to? Babae rin to at alam nito ang pakiramdam ng kagaya niya. Lalo pat dati siyang kasintahan ni Caleb. Pero wala siyang lakas na isa tinig na nararamdaman. Lalo pat gusto lang naman itong makipagkaibigan. Pero parang hinahalukay ang sikmura niya. Nagulat pa siya nang nakaakbay dito si Caleb nang pumasok ang mga ito ng kusina. Feeling tuloy niya, out of place siya doon. Ngunit hindi siya nagpahalata. Kung sinasadya ni Caleb na saktan ang damdamin niya, masyado itong nagtatagumpay. Tahimik na lamang siyang kumain ng almusal. Hinayaan na rin niyang si Karina maglagay ng pagkain sa pinggan ni Caleb. Para pang hindi siya nakikita ng mga ito habang nagpapalitan ng mga ito ng sweet gestures. Invisible siya sa paningin ni Caleb. At ang babae ng mga ito, parang manhid na di nakakahalata. Naparami tuloy ang kain niya sa sobrang selos na nararamdaman. What is going on here? Dinig nilang tanong ng dumadagundong na boses ni Chloe. Sabay-sabay silang napalingon dito. Kitang-kita niyang galit sa mukha nito habang nakatingin kay Caleb at Karina. Bahagya siyang napaismit. Mabuti pa si Chloe. Parang mas may karapatan pa itong magpakita ng selos na nararamdaman kaysa sa kanya na tunay na asawa. Anong ginagawa mo dito? Yamot na tanong ni Chloe kay Karina. Hindi ko alam na buhay ka pa pala. Natawa si Karina. Ang aga-aga? Yan kaagad ang bati mo sa akin? Aren't you glad to see me? It's been 10 or 8 years. Simula nung huli tayong magkita. Sabi nitong tinignan mula ulo hanggang paa si Chloe. Hindi ka pa nakakapagparitoke ng ilong nung huli nating magkita, right? May sarcasm sa tanong nitong sabi. Napahawak sa ilong si Chloe sa kadumiling mamuka. Matagal ka nang hindi nag-e-exist sa mga buhay namin. Ba't nagpakita ka na naman? Iniwan ka na ba ng Australian boyfriend mo? Kaya kay Caleb ka na naman tumatakbo? Yamot ring sabi ni Chloe dito. Saka lumapit kay Caleb, humalik sa pisngi nito. Darling, maligo ka kaagad. Baka mga mo'y basura ka rin kasi dumidikit ka sa trash can. Anitong bahagyang umirap kay Karina. Nagpanting naman ang tenga ni Karina. Tumayo ito't akmang sasabunutan si Chloe. Ngunit maagap itong nasaway ni Caleb. Stop it! Kung mag-aaway lang kayo dito, mabuti pang umalis na kayong pareho. Asar na sabi nito sa mga ito. Lihim siyang napangiti. Mabuti nga. Sana palayasin na lamang ni Caleb pareho ang dalawang asungot na to. Naiinis siya sa nakikita dahil parang siyang walang karapatan sa kanyang asawa. Muntikan pang magsabunutan sina Chloe at Karina sa harapan ni Caleb. Mabuti na lang naawat nga ito ni Caleb.
Saka pinagsabihan ng dalawa na umuwi na lamang muna ng bahay at gusto niya magpahinga. Nakita pa niya nagdadabog si Chloe nang sumakay ito ng kotse nito. Si Karina naman, tahimik na tahimik lang na sumakay ng kotse nang ipahati dito ni Caleb kay Mang Roy. Masaya ba si Caleb na pinag-aawayan nito ng mga babae? Napapikit siya. Naalala niya noong sinusuyo pa lamang siya nito at napaka-sweet nito sa kanya. Ni wala nga itong tinitignan na ibang babae kundi siya lamang. Kahit nga minsan nagtatantrums na si Chloe, di nito pinapansin. All eyes ito sa kanya noon. Palabas lamang naman pala ang lahat ng yun. Naglilinis siya sa kusina nang tumunog ang kanyang phone. Nagulat siya nang makita ang hindi pamilyar na number sa screen. Nang sagutin niya iyon, nalaman niyang si Tom ang tumatawag sa kanya. Si Karina raw ang nagbigay ng number niya. Niyaya siya ni Tom na lumabas, ngunit tinanggihan niya ito. Ang pangit naman tignan na may asawa siyang tao. Sasama siya rito, lalo pat bago pa lamang niya itong kakilala. Pagkababa ng telepono, si Errol naman ang tumatawag sa kanya. Nagyayaya ng dinner. Tumanggi rin siya, lalo pat napagalitan na siya ni Caleb nang minsang nakisabay siya rito pa uwi ng Santa Cruz. Bahagya pa siyang napatitig sa kanyang phone nang maisip na ang daming lalaki nang liligaw sa kanya noon, ngunit tanging kay Caleb lang tumibok ang puso niya. Kung si Errol kaya ang sinagot niya, masaya kaya siya ngayon? Or kung nagpursige lang kaya siya sa kanyang career pagka-graduate, baka kahit paano masaya na ang buhay niya ngayon. At least walang ganitong problema. Pero kahit na nasasaktan, kahit parang dinudurog ang puso niya, mahal na mahal pa rin niya si Caleb. Hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa. Ibang klase nga yata talaga kapag na-in-love ka. Sa bagay, ang kwento sa kanya noon ng mommy niya, noong kabataan raw ng daddy nito, ay napaka-palikero daw. Ngunit ni minsan, di naisipang bumitaw ng mommy niya. Hanggang sa ipanganak raw siya, doon na nawala ang pagiging babaero ng daddy niya at natutong magtino dahil ayaw raw nitong danasin niya ang ipinaranas nito sa mommy niya. May pait sa mga labing napangiti siya. Kung alam lang ng daddy niya ang pinagdadaanan niya ngayon, muli ay naalala niya ang naganap na massacre sa Santa Elena. Hindi niya alam kung paano ko kumprontahin ang ama tungkol doon. Mahina na ang puso ng daddy niya at ayaw niyang siya pang maging dahilan para mamatay ito. Hindi niya basta-basta huhusga ng kanyang daddy. Alam niyang hindi naman ito masamang tao. Panigurado niyang may nag-utos dito para gawin yun at malamang walang choice ang daddy niya kaya ito napasunod. Hindi likas na mamamatay tao ang kanyang ama. Kung tutuusin, napakarami nga na natulungan ng daddy niya. Kaya nga wala itong ipon. Hindi ito perpekto, ngunit hindi ito ganun kasama. Sino siya? Nagtatakang tanong ni Amira nang madatnan ng isang matandang babae na naglilinis ng salas. Bagong may daw po. Makakasama daw po natin dito. Bulong ni Amy sa kanya. Inihati dito ni Mang Roy kanina. Nasa banyo kayo kaninang dumating siya. Tumango na lamang siya sa kanilapitan ng matandang babae. Nakaagad namang ngumiti nang makita siya. Magandang hapon po, bati niya rito. Magandang hapon ho, ma'am. Sabi nitong tumuwid ng tindig. Kayo pala ang asawa ni sir? Anitong huling-huli niya nang pasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Saka muling ngumiti. Ako nga ho pala si Sally. Muli nitong binalik ang atensyon sa paglilinis. Sabi ni sir, linisin ko raw po ng maigi pati na rin daw po ang kwarto niya. Tila nagpapasaring pa ito na hindi kontento si Caleb sa paglilinis nila ni Amy sa bahay. Sa bagay, sa laki naman ng bahay na yun, hindi nga nila kakayaning silang dalawa lang dito ni Amy. Kaya nagpapasalamat siyang kahit paano. Naisip naman ni Caleb na magdagdag ng isa pang katulong sa bahay. Gusto rin ho ni sir na ako na lang po magluto ng almusal niya. Namimiss raw po kasi niya yung luto ko. Nangunot ang noon niya. Namimiss? Ibig sabihin, dati na itong nagtatrabaho kay Caleb? Ngumiti ang babae. Ay hindi niyo ho naiitanong. Dati na ho ako dito sa bahay. Lumipat lang ho ako kay Ma'am Karina nung naghiwalay po sila. Napakurap-kurap siya. Pero sabi ni Ma'am Karina, mas kakailanganin daw po ako dito ni Sir Caleb. Kaya pinabalik na lang po niya ulit ako dito. Dagdag pa ng matandang babae. Hindi siya nakakaibo. Parang napatdapa ang mga paan niya sa kinatatayuan niya. Nang ma-realize na si Karina nagpadala ng matandang katulong dito. So, mas may say pa pala si Karina sa pamamalakad dito sa bahay kaysa sa kanya na asawa nito.
Parang pinipiga ang puso niya sa kung ano-anong naiisip. Talagang wala man lamang nagpapahalaga sa nararamdaman niya. Sa bagay, ang gusto naman nito masaktan siya ng todo-todo, kaya hindi man lamang siya nito nire-respeto. Bahagya pa siyang nagulat nang maramdaman ang pag-vibrate ng phone niya na nasa bulsa niya. Pagtingin niya, nakita niyang tumatawag si Karina. Wala siya sa mood na kusapin nito, pero napilitan na rin siyang sagutin ang tawag nito. Hello? Matabang na matabang ang tinig na sagot niya. Hello, Amira! Kumusta naman ang serbisyo dyan ni Manang Sally? Sinasuggest ko kasi kay Caleb na kunin na lang niya si Sally. Since hindi ko naman kailangan ng stay-in May dito sa kondo ko. Masipag si Sally kaya pihado magkakasundo kayo. At saka gustong-gusto ni Caleb ang mga luto niya. Siya yung cook namin nung nagsasama pa kami ni Caleb. Bahagya itong natigilan. I'm sorry, Amira. Man, may big mouth. Sorry talaga. Paghingi nito ng pasensya sa kanya. It's okay. May mga bagay talaga na mahirap burahin. Lalo na kung mahaba rin naman ang pinagsamahan ninyo. Pero sana lang sinabi mo man lang sa akin na may maid kang pababalikin dito sa bahay. Para hindi naman ako nabibigla. After all, ako pa rin naman ang asawa ni Caleb. Hindi na nakatiis na sabi niya rito. I'm sorry, Amira, for being so insensitive. Mahinang sabi sa kanya. Bakit nga ba nawala sa isip ko na hindi na naituloy pang sasabihin ito sa halip tumawa na mapakla. Hindi pala nagustuhan ni Amira yung pagpapadala ko kay Sally sa bahay niyo. Sumbong kaagad ni Karina kay Caleb nang puntahan siya nito sa opisina. Napaka-insensitive ko kasi. Nakalimutan ko may asawa ka na nga pala. Huwag mo na lang siyang pansinin. Tipid na sagot ni Caleb sa dalaga, saka muling binalikan tuon sa binabasang documents. Balak kasi niyang bilhin muli ang property ng mga magulang niya sa Santa Elena. Nang mamatay ang kanyang pamilya, binenta iyon kay Mayor. Tapos sa isang incheck at dinevelop iyon bilang mall. Muli naalala niya si Mayor. Nasa ospital siya nang malagutan ito ng hininga. Ikinabigla pa nga ito nang magpakilala siya bilang survivor ng Santa Elena Massacre 18 years ago. Nakita niya ang pagkagimbal sa mga mata ni Mayor nang banggitin niya mga pangalan ng kanyang magulang. Nag-iisa ito sa kwarto noon dahil lumabas si Mrs. Rancano para asikasuhin ang bill nito sa ospital. Tamang-tama namang dinalaw niya ito. Hindi niya makakalimutan ang itsura ng mukha ng Mayor. Nang bulungan niya ito at ikwento dito ang mga pangyayari sa Santa Elena, 18 taon na ang nakakalipas. Ako lang yung nakaligtas doon, Mayor. Too bad. Mukhang kukunin na kayo ng demonyo. Hindi ko na maiisa katuparan ng bala ko. Nakangisi pang sabi niya sa matanda. Bahagya pa nga niya itong tinakot nung kunwari tatanggilin niya dito ang oxygen na nakakabit dito. Maya-maya pa, para na itong inatake, kung kaya tinawag niya mga nurse. Wala pang 30 minutes, binawian na rin ito ng buhay. Ni hindi na nga inabot pa ni Mrs. Rancano at ng mga anak nito. Hindi niya alam kung matutuwa nang i-declare ng doktor na patay ng matandang alkalde. Ni hindi man lamang siya nag-enjoy sa pagpapahirap dito.